Guys, good evening. Ito yung second part 2 ng aking episode 2 ng aking reaction video. So, gagawa po tayo ng reaction video dito sa isang pastor na naninira ng rebulto o imahe, sagradong imahe ng mga Katoliko. So, panoorin natin to guys. Actually, matagal-tagal na rin tong video na to pero panoorin natin to. Tara. Palang gabi po sa ating lahat ng mga minamahal po naming kapatid at kaibigan. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kung mapapansin nyo po, meron po ditong mga santo, mga rebulto na nandito po sa labas, sa may kalsada. Meron po akong kaibigan na siya po mismo ang kusang nag-message sa akin at sabi niya, Pastor, baka pwede pakikuha mo po itong mga santong ito, mga Diyos-Diyosan sa bahay namin kasi gusto raw po nilang isurrender. Kasi sabi niya, kung maaari daw na kunin ko sa kanila at para ako na raw po yung mag-dispose, ako na raw po kung ang magbasag, para po ma-dispose at maitapon po. Siya po yung nagkusang nag-message sa akin at nagsabi na kunin ko ito sa kanila para po basagin, no? So bilang respeto din po sa inyo, sabi niyo po, no, hindi po namin to gagawin para po kayo ay ipahiya. Gagawin po namin ito sapagkat ayon po sa pananampalataya namin, ito pong mga larawat ito, mga Diyos ito, ay wala po silang kapangyarihan o kakayanan para po magligtas ng tao, no? Kasi meron pong nakasulat sa Biblia na sinasabi, meron daw po silang mga mata pero hindi nakakakita, merong tenga pero hindi nakakarinig, may ilong hindi nakakaamoy, may mga paa pero hindi naihahakbang. So ang sabi, itong mga ganito raw po ayon sa Biblia ay walang magagawang mabuti at wala rin pong magagawang masama para po sa atin. Ulitin ko lang po, yung kasama ko, yung kaibigan ko, siya po mismo yung nagsabi na isusurrender niya na po ito, sila po yung nagkusa para po basagin at i-dispose na rin po. Kasi po, sila po ay nabuksan na at naunawaan po nila kung ano po ang nakasulat sa Biblia. So, yun lamang po at tingnan nyo po, ito po, no? Babasagin na po natin sila, no? Isa-isa po, babasagin na po natin sila. Yan po, no? Hindi po namin inahapakan yung religion po ninyo, yung inaaniba ninyo. Yan po. Mag-iba yung pagkagawa. Ano lang pala sa gusto? Plastic lang pala. Magkano kaya ito? Ano tatagdag yung baka pastura? Tinanggal ko pa dito lang pala sa likod. Oh.
Alam, may pangkaskas kayo? Ay, mga pastor. Bakit mo? Sabi. Gagawin pa yun sa kasal, pastor. Pwede pa. May ilaw pa pala, pastor eh. Ano? So, yan po, no? Again, ito po ay kusang sinurrender po sa akin. Siya po mismo ang nagsabi na kunin ko po ito sa kanila kasi gusto niya na raw pong isurrender at gusto niya pong ipabasag. So, yun lang po. Salamat sa Panginoon na naliwanagan po siya, no? Na sa katulad ng binanggit ko po kanina, sabi sa Biblia, sabi sa Isaiah 42, yung nakasulat po sa Isaiah 42:8, sabi doon na hindi ibibigay ng Diyos ang kanyang karangalan sa kahit kanino. So, salamat sa Panginoon. Doon na po siya, didispose po na po siya. Again, ito po ay para po sa paniniwala po namin na yung mga ito po, mga ganito po, hindi po dapat sinasamba, iluluhuran, dinadasalan, o ano man pong dapat gawin. So, yun lamang po, to God be all the glory. God bless po sa inyong lahat, sa ating lahat po. Ang tibay ni Pastor, ano? Akalain nyo yun, talagang live na live sa kalsada ginawa yung pagbasag. So, para sa akin, ano, talagang ang tapang niya para gawin niya yon in public. Knowing na pinakamalaking grupo ang Katoliko sa buong Pilipinas. So, tapos pinost pa niya sa social media, di ba? Tapos, yun nga, sa kalsada mismo, ang daming dumadaan sa sasakyan doon eh. Salamat nga eh. Buti nga lang gabi niya ginawa yun. Pero ang tapang niya, no? Nagawa niya yun. Siguro gusto lang niyang i-expose yung mali nga daw ng simbaang Katoliko na sinasamba daw kasi ng Katoliko yung rebulto, which may mga binabanggit nga siyang mga verse sa Biblia. So hindi rin natin masisi yung tao kung ano yung paniniwala niya. Ang mali nga lang niya is yung respeto, no? Respeto. Kasi social media yun eh. Social media, tapos nasa labas pa siya ng bahay. As in public place talaga. So, kung request man ng isang kaibigan yung ginagawa niya, dapat doon lang mismo sa loob ng bahay ginawa, no? Tsaka isa pa, kung gusto niyang mangaral, kasi yung ginagawa niya is parang gusto niyang parang gusto niyang turuan yung mga Katoliko. Parang gusto niyang turuan yung mga Katoliko na mali itong ginagawa niyo. So, in that way niya, specific na paraan, ginawa yung turo niya, yung correction niya na mali talaga yung ganitong ginagawa nyo. So guys, ano sa tingin nyo yung ginawa ni Pastor? Karapat-dapat ba yun o paano yung judgment nyo doon? So, comment kayo guys kung ano ang reaction nyo kay Pastor. Ano yung mga best shots nyo sa ginawa niya? Sakto lang ba? Tama lang ba? Kasi pagdating sa religion kasi, nababahagi tayo eh. Babahagi tayo ng mga opinion eh. May iba gusto
Tama yun, tama. May iba, wala, ayaw namin ng ganyan, bastos, di ba? So, comment kayo guys. So, lahat ng mga nakaano dyan, nanood, comment kayo kung ano ang ano yung mga masasabi niyo tungkol sa ginawa ni Pastor. Okay? So, magre-reaction pa ako ng ano about dito kasi nakakaano interesting yung ginawa niya Talagang in-expose niya yung maling aral puno. Maling aral puno ng mga Katolik. So, guys, thank you. So, comment sa mga Catholics dyan at sa mga Protestants kung ano yung masasabi nyo tungkol dyan. Tungkol sa video na yun. Maraming salamat po sa panonood. Pa-subscribe naman. Salamat.